Birheng Maria, alam kong kaya niyong gawin ang lahat. Hipuin niyo ang puso ni Fernando Jose para patawarin ang mama niya. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-aayos kami ng anak ko pagkatapos kong makulong ng ilang taon sa bilangguan. Ibigay niyo rin kay Veronica ang ibinigay niyo sa akin. Birheng Maria, alam ko na hindi mapapatawad ni Fernando Jose ang mama niya dahil ang puso niya naging matigas na dahil puno ng galit at pasakit. Tulungan mo siya, mahal na Birhen. Tulungan mo siyang magpatawad para maging masaya. Banal na ina, alam mo ang nararamdaman ko. Tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang mga tamang salita para patawarin ako ng anak kong si Fernando Jose. Alam mo kung anong nasa puso ko. At alam mo ang katotohanan. Kukumustahin ko lang si Fedra. Sa kasamaang palad, wala na talagang pag-asa na gumaling pa sa sakit niya si Fedra. Anumang oras, maaaring mayroon hindi maiwasan na mangyari. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita ngayon mismo. Kumalma ka, kalma, halika. Sumama ka sa akin. Kumusta ang lagay ni Fedra? Sabi ni Dr. Everol, wala na siyang pag-asang gumaling. Ay, ang batang dinadala niya. Kumusta ang bata? Mabuti. Salamat sa Diyos at malakas at malusog ang bata. Salamat sa Diyos. Galing ako sa bahay ninyo at sabi sa akin ni Alcira nandito ka. Nakita mo si Erica? Kumusta siya? Mabuti, huwag kang mag-alala. Alaga ni Alcira. Anong sabi ng doktor? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Sa ngayon, samahan mo muna ako sa burol ni Lolo Florentino. Ano? Burol? Bakit? Ano nangyari? Bakit? Halika na. Sa kabila ng ginawa ni Ate Fedra sa akin, hindi na ako galit sa kanya dahil kapatid ko siya. Ganun din ako. Hindi ako makapaniwala na wala si Beto. Kapatid niya si Senyora. Walang pakialam si Beto sa iba. Sarili lang nun ang iniisip nun, wala nang iba. Sa halaga ng pera na pinadala ko doon sa Brazil, sapat na yun para mabuhay tayo sa labas ng bansa ng medyo matagal. Kapag gusto tayong kausapin ng mga otoridad, hindi nila tayo mahanap kung nasaan. Nasa kotse na po ang mga maleta at handa ng driver. Pwede na po kayong pumunta ng airport. Ano mang oras. Ay, sige. Alam mo na, Cosme. Isarado mo ang bahay at magbakasyon ka ng 2 buwan. Sapat na ang perang binigay ko, kaya ikaw nang bahala. Opo, senyora. Masusunod po. Tayo na, baka mahuli pa tayo. Mama. Anak. Patawarin mo ako. Mama. Patawad. Patawad, Mama. Hindi, Patawarin anak. Hindi. Ako ang dapat mong patawarin. Patawad, Mama. Patawarin mo ako, anak ko. Sulat kamay ito ni Berta. Naiintindihan ko ang reaksyon ni Fernando Jose. Sobrang hirap at hindi niya inaasahan kaya hindi niya maiintindihan agad yun.
Oo, ganun din ang nangyari kay Rosalinda. Nung malaman niyang hindi niya ako tita, gaya ng akala niyang kung sino ako, na ako ang totoo niyang ina. Gusto kong sabihin sa inyong lahat ang nalaman ko ngayon lang. Siya ang tunay kong mama. Ang mama ko na akala kong patay na at ngayon nandito. Salamat sa Diyos. Kasama ko na ulit siya ngayon. Salamat. Salamat, Soledad. Fernando, sir. Hindi imposible. Hindi talaga imposible to. Wala akong pinagsisisihan. Ginawa ko ang lahat para kay Fernando, Jose. Magsisi ka, anak. Malapit ka nang mamatay, Pedro. Ang dahilan kung bakit niya nagawa yan. Sobrang pagmamahal. Kahit na gumawa pa siya ng pagkakasala. May isang bagay na kailangan mong malaman. Ang batang yun na hinihintay mo lumabas ay hindi sa'yo. Hindi iniwan ni Fernando Jose si Fedra dahil kumbinsido siyang anak niya yun. Yan ang sulat na nakita ko. Traidor! Ang kapal na mukha mo! Yan ang gagawin mo! Pagkatapos kitang buhayin! Ito ang domicile arraignment order. Habang pinapatunayan ang iyong pagkakasala. Rosalinda ay amor, amor. Ang susunod na